Ako po muli si Dr. Grace Carol Beltran, your dermatologist and dermatologic surgeon, your genetologist, your aesthetic surgeon, and your obesity expert and resource person. Kasi last time pinag-usapan natin yung mga common na nangyayari sa mga clinic natin po, no? Ngayon po, ito po yung part 2. Actually, hanggang part 3 po ito. Itong part 2 na to ay continuation ng una nating topic na kung saan dinidiscuss natin yung mga nangyayari sa loob ng clinic. Ang continuation na ngayon ay ano naman, yung mga pasyente na pupunta sa clinic mo, tapos titingnan yung clinic mo, i-judge ka dun sa laman ng clinic mo. Kasi meron akong pasyente, I remember na pumunta siya sa kliniko, sabi niya, ay, bakit ang pangit ng bed? Ganun. Ay, bakit ganito yung ano mo? Ganyan. Ganun, ang dami niyang comment dun tungkol sa kliniko. Sabi ko, hindi mo naman ma-judge yung pagiging magaling ng doktor sa pamamagitan ng pagtingin-tingin dun sa mga ginagamit niya. Siyempre, may mga ibang doktor na hindi naman kasing yaman ng ibang doktor, kaya hindi sila masyadong gumagastos sa mga gamit nila. Kasi yung ibang doktor, mas maraming pera yung mga magulang nila, yung kanilang source of income, ng parents sila, mas maganda. Kaya they can spend more luxurious appliances and other things that they need sa clinic nila po, no? Kaya ayun, nakakatawa yung pasyente niyo kasi ginajudge niya ako dun sa kama ko at mga gamit ko. Kaya sinabi ko sa kanya, hindi mo ma-judge po yung galing ng doktor sa pag-judge ng mga gamit niya. Tapos pangalawa, yung mga iba kasi, imbis na magtanong directly sa'yo, kunyari may problema sila dun sa paanong gamitin yung treatment, anong gamot yung gagawin pa nila, pupunta na ba sila sa clinic po, hindi. Sa secretary po sila nagtatanong. Mas maganda po kasi, ako po kasi ang doktor na gusto ko, ako yung kinakausap at ako yung tinatanong at ako yung kinukunan ng opinion, hindi yung sa secretary. Kasi maaring nagtanong ka sa secretary, yung balik sa akin ay iba, no? Iba ang dating yung tanong. Kaya, o iba yung meaning ng tanong mo. Kaya mas maganda, directly kayo magtatanong sa doktor. At kung hindi kayo maintindihan, directly din po kayong tatawag sa akin, hindi po sa secretary. At kung kayo po ay umu-order ng mga gamot, kailangan po directly din po sa doktor dahil kung minsan kailangan ng ihinto yung gamot, kailangan palitan, kailangan lagyan ng ganito, no? Hindi po alam ng secretary yung kaya mas maganda kung order po kayo ng gamot at magpapadeliver kayo, diretso po sa akin. Kasi po, sasagutin ko po yung tanong ninyo at saka masasabi ko sa inyo, ay kailangan ihinto na yan, ay kailangan itaas yung dose, ay kailangan ibaba yung dose, ganun po. Kaya mas maganda po pag may order na gamot at may mga tanong kayo tungkol sa mga treatment ninyo, diretso po sa akin. Ngayon kung hindi nyo ako makontakt, that is the only time na you should go to my secretary and ask. Tapos merong mga pasyente na hindi naman ako gumaling dun sa pinahid mong o binigay mong gamot, no? Well, kasi kung minsan, o kaya nag-react ako doon sa pinahid mong gamot. Kasi yung hypoallergenicity, hindi po yan 100%. There are some people, about 2% of the population, will have an allergic reaction to people na 98% walang reaction. So, ang allergy, hindi po yung predictable. Not unless gagamitin mo na yung product, malalaman mo kung meron kang reaction, doon mo palang malalaman na hindi pala hiyang sa'yo, no? Kaya, hindi po doktor ang i-blame ninyo doon kasi iba-iba naman po talaga ang reaksyon ng balat sa mga gamot na gagamitin po ninyo o iinumin po ninyo. Kaya, the best thing is to inform your doctor para alam niya yung sasabihin at gagawin. And then, wag naman po ninyo sisihin yung doktor kasi hindi naman po kami, we're not God. We're not the Blessed Virgin, the God the Father, God the Son, the Holy Spirit na alam namin ang bawat reaksyon ng tao, ng iba't ibang pasyente sa isang gamot na usually binibigay namin na 98% naman effective and very good for other people, no? Kaya, yung 2% na yan yung exception to the rule. Kaya, yung nga, pag may negative reaction, you just inform us. Tapos may mga ibang pasyente na nagtatanong na, Doktor, yung bang gamot niyo ay available sa labas, no? There are some medicines or aesthetic products that are not available sa drugstore. Kasi pinapagawa namin to kaming mga dermatologists, may pinapagawan kami ng mga pharmacies na kunyari, ito specific gusto namin water-based, ito specific gusto namin oil-based, ito specific dapat for combination skin, no? O kaya we add other ingredients na hindi ginagawa sa labas o sa Mercury. Kaya very personalized po yung mga gamot ng mga derma. Kaya wag po kayo magtataka kung kunyari pinabibili namin kayo dun sa clinic ng mga, lalo na yung mga cosmetic products na gawa ng pharmacist namin kasi hindi nga po available sa labas yung mga ganong formulation. Meron namang mga pasyente na
Doktora, bigay mo sa akin yung lahat ng ingredients ng mga gamot mo. Hindi naman po pwede. Intellectual property po yun, no? At saka, pinagagawa nga namin yung sa pharmacist namin, FDA approved yan. Kaya hindi naman po tama na pipilitin mo kami ibigay sa iyo yung active ingredient. Kasi may iba talaga na kinokopya yan, tapos magmamass produce sila, gagawin nila sa kanila, gagawin nilang negosyo. Hindi naman po tama, no? Kasi nga, intellectual property po yun. Kaya, at saka kung humingi naman po kayo ng generic, depende rin po kasi sometimes I ask, ano ka ba, doktor ka ba, pharmacist ka ba, nurse ka ba? So I give them the generic, yung mga ganong health-related profession. Pero kung hindi ka health-related profession, usually binibigay lang namin, kaya ito ay para sa kate, ito ay para sa inflammation, mga steroid, ganyan. Pero if you really want to know the generic, you have to ask again na gusto ko po yung generic kasi familiar naman po ako. Ganun lang po sasabihin niyo, huwag kayo yung aalis tapos magagalit dahil hindi nabigay yung gusto niyo. You always talk to the doctor kasi kami naman mga doktor, as much as possible, we want to please our patients. We don't want them to get angry to us kasi sila yung source of income namin. So, as much as possible, gusto namin ibigay sa kanila lahat ng gusto nila. Tapos kuminsan kasi nagrereklamo sila na hindi sinasagot yung mga tanong nila. Kapag online kasi, kuminsan hindi nababasa agad. Kuminsan nabubura nga po. No? Kaya, at saka ako kasi I prefer face-to-face consultation at my clinic. Kasi pag online, kuminsan yung pasyente, magbibigay ng isang litrato sa isang gilid lang, ganun. Yung pala buong katawan meron, di iba na kaagad ang diagnosis nun. May magbi-video naman, yung video ang bilis-bilis na ganun, umikot na, nakaganon na, hindi mo pa nakikita, no? Hindi clear. Tapos may iba naman, nagpapadala ng picture, pag nilakihan mo, nawawala. Kaya yun po ang mga problema sa online. Tsaka yung mga sinasabi nilang kwento, hindi kompleto. Most of the time, hindi talaga kompleto. Kaya napakahirap mag-diagnose sa online. Kaya I really prefer na sa kliniko po kayo pupunta para mas tama ang diagnosis, tama yung mabibigay natin at hindi tayo magkakamali at 100%, o sabihin na natin 98% effective at hindi po kayo magsisisi at matutuwa po kayo dahil gumaling kaagad kayo. Tapos meron naman ibang pasyente na they lie, no? Kagaya ng isa kong pasyente, nag-treatment siya sa isang cosmetic problem. Sabi niya 2024 siya nagpunta, yung pala 2022 yung nakita ko dun sa chart niya. Tapos gusto niya ibalik yung binayad niya dahil hindi raw niya natapos kasi nahirapan na siya bumili ng mga gamot, no? Hindi naman po pwede yun. 2022 ka nagpakonsulta, tapos 3 months tayong naggagamutan, package yung kinuha mo, syempre po naman may expenses na rin po yun. Tapos ang sabi niya kasi nabaha daw siya, na gano'n, na bagyo siya. Lahat naman po tayo may pinagdadaanan na problema. Kaya pag mayroon kayong mga ganyang problema, wag naman yung ipapasa doon sa doktor, no? Kasi bigyan niyo naman kami ng tawag dito yung pagiging fair ninyo. Kasi nga 3 buwan mo na akong kinukonsulta, tapos 3 buwan na rin tayo naggamutan, tapos ikaw yung naghinto ng gamot, hindi ka bumalik, hindi natin naitaas o naibaba yung dose, no? Kasi kailangan po nagpapakita po talaga dahil para malaman natin kung kailangan bang itaas na o ibaba, no? Tapos bigla mong hininto, tapos ako yung sisisihin mo kung ba't hindi gumaling, kaya gusto mong bawiin yung pera mo na how many years? 22, 23, 24, 25, 3 years na nating ginawa, no? Kaya yun po, let's be fair naman to the doctors. Tsaka wag naman po tayo maninira ng doktor pag hindi tayo sigurado na may malibang nagawa yung doktor, di ba? Oo, dapat po, doktor kaagad yung doktor na doktor ninyo, ang kakausapin niyo muna bago po kayong mag-comment ng kung ano-ano po. If you have any more question, kasi may part 3 pa tayo on cosmetic naman, no? If you have other questions, just get in touch with me through my numbers and please like and share my account.